niyo na ba yung kasabihan na they always come in threes? Madalas nating marinig yan kapag may mga sakuna o kamalasan na nangyayari tulad ng aksidente at maging sa mga namamatay. Saan nga ba nanggagaling ang paniniwalang ito? At meron nga ba itong katotohanan? Para sagutin niya, makasama natin ngayong gabi ang ating paranormals expert na si Miss Jade Martin. Good evening, Miss Jade. Good evening once again, and thank you for giving me another opportunity to share whatever I can share today. Naku, maganda itong topic natin, Actually, di ba? Kayo ba may na-encounter na ba kayong ganito o nabalitaan na laging tatlong magkakasunod na masamang pangyayari? Wala pa naman, buti wala pa. Ewan ko, siguro, hindi ako masyado naniniwala sa ganyan eh. Kasi lumaki kami na talagang naka-base yung everything in the Bible. Alam mo Okay. yun? Hindi sa mga beliefs, hindi sa mga beliefs. superstitions, or Oo. sabi-sabi. Sa akin in 1 year, naranasan ko talagang sunod-sunod tatlo. Ano yung Oo. relatives? Hiniwalayan ako ng boyfriend ko. Okay. Sunod-sunod sila. Oo, biro lang. Ikaw, Mars? Ako naniniwala ako doon. For some reason, like kunwari, I don't know, kunwari sa showbiz o sa ganito or whatever, aksidente or deaths, parang gano'n, usually yan, malalaman namin, mga dalawa na, naku, may isa pa, sino kaya yun? Tapos katok-katok na kaming ganun for some reason. Pero ayan, parang naniniwala ako sa kanya. Ako naman, naririnig ko kasi siya. Na parang, naku, tatlo, yung gano'n, tatlo usually, it comes in Yes. threes, ganyan. Pero parang feeling ko kasi, baka nagkakataon lang. Pwede rin. Ano nga bang meron sa number 3, Miss Jade? Bakit yun yung naging Oo, number? na-associate siya Oo. doon. Oo na, since napag-usapan na rin naman natin bakit 3. It's like this. Una, 3 kasi is a symbolism of wholeness. So tayo bilang mga tao, hindi lang tayo aware that we are naturally drawn to the number 3. Kasi gusto natin kompleto eh. For example, when we say family, how can you say it's a family kung ang nandiyan lang si tatay, si nanay, walang anak? So, Okay. pag tatlo sila, para silang buo. So, we're actually very drawn to the number 3 kasi it symbolizes wholeness, completeness, and strength. So, yun yung una. We're not just aware na para bang subconsciously, pag tinanong tayo ng number, anong number ang ibibigay mo, typically madalas marami nagbibigay majority is the number 3. So, that's one talaga? reason. Pinapansin. Pangalawa, ang tao kasi meron tayong ugali na mahilig tayong mag-interpret ng patterns. And at the same time, we always try to give special meanings to everything. Yes. So, minsan, meron mga guys na pagka yung girl is medyo extra nice lang sa'yo, ini-interpret natin yung patterns like, may gusto siya sa akin. Pag niligawan ko to, sasagutin ako nito. Madalas ko naranasan. Mabait sa'yo. Mabait sila sa akin. So, that's one reason. Kasi we always love interpreting patterns, kahit minsan wala namang meaning, binibigyan natin ng special meaning. So, isa yun sa reason. Pangatlo, ito yung make sense of all. Number 3 is always considered as a magical number. Yung bang parang pag nagbilang ka ng 1, 2, 3, automatic may manifestation yan. Pag magpipicture ka, bibilang ka muna ng 1, 2, 3, and then you take the action. So, masyado natin yung nire-relate kahit sa tragedy, misfortunes, or bad luck na tinatawag. Whereas, ang totoo, hindi naman talaga nangyayari yan ng trees lang. To be honest with you, magalit na ang magagalit good things, bad things, they happen constantly. Right. In every minute, in every hour, in every day, meron at meron nangyayaring mabuti at masama. Nakafocus lang tayo sa tree kasi ito yung pattern na sinusundan natin. Whatever siguro also is relevant to your life. Right. Diba? Yung parang that's why inaano kasi relevant yun. Kunwari, relatives mo yun, diba? So doon ka nininervous kasi parang, nauna na si ganito, tapos sumunod si ganyan. So parang nire-relate mo siya, tapos parang may parang susunod na kino-foresee mo naman. na mag-ingat tayo lahat kasi parang may kasunod na siya. Kasi ano siya, it matters to you, but not to others kasi hindi naman nila relative yun. Parang ganon. Depende sa tao. Kasi minsan kasi it becomes a law of attraction. Oh, Na din, pag iniisip natin yung isang bagay, na-attract natin siya. So always remember, mindset, yung mind frame natin, yung thoughts natin, they become actions. Right. So kung ito yung mind frame natin, automatic yun din yung mangyayari. Yun yung magiging hinihila action mo rin na natin. mangyari kasi sa'yo. Exactly. Tapos actions of course produce results. So pagka ito yung iniisip natin, pinapaniwalaan natin constantly, automatically yun din yung nai-invite natin pabalik sa atin. Kayo ba kung sakaling mangyari, how do you usually handle series of unfortunate Cute events? naman. Are you going to Sa'kin? answer? Wala eh. Ewan ko, siguro sa akin, lagi lang akong positive kasi pagdating sa ganyan, pag may nangyayaring masama, or nandiyan naman yung family ko para, alam mo yun, kumuha ako ng advice. And at the same time, yun nga, parang
lahat kasi kami madasalin sa bahay. So, parang feel namin, parang kung nangyari yon, accept natin kasi nasa plan ni God yun. Parang gano'n. So, hindi namin siya tinitake as negative. Oo, oo. May purpose kung sakaling talagang Oh, parang may nangyari yan. purpose. Pero talagang wala nagdadaig pa kung talagang ano ka prayerful ka. Yun talaga pray lang siguro. Tama, Interpret tama. the patterns correctly. So instead of focusing na lahat ng bagay na nangyayari sa tree, if something keeps on happening, maybe it's about time you realize something. Saka ako I always encourage everybody na pag may misfortune na dumarating, number one thing to do is to count your blessings, not the misfortunes. Right. Kasi nangyayari yan constantly. Hindi pwedeng puro mabuti, hindi puro pwedeng pangit lang ang nangyayari. Kasi una, how can we interpret happiness if we don't know sadness? How do we interpret love if we don't know hate? Pangalawa, every time there is a misfortune, I always encourage people as well to learn from every mistake and every misfortune. Ang galing. Yes, Miss Jade, as Oo. always. Nice way to end their talk.